Magandang mga po mga kapatid. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagpaalaala sa ating lahat ng kalidad ng pananampalataya nating nang mayroon. Ano ang kalidad ng pananampalataya na mayroon tayo? Ang ating buhay ay nagpapakita sa ating kung gaano kalakas at kung gaano kahina ang ating pananampalataya. Ang buhay ay nakasalalay sa kalidad ng pananampalataya na mayroon tayo. Mula sa Ebanghelyo ngayon, ay binigyan tayo ni Jesus ng apat ng uri ng pananampalataya natin. Katulad sinabi ni Jesus kanina, binhi na lalaglag sa daan, at binhi na naglaglag sa batuhan, at binhi na laglag sa dawagan at matabang lupa. Ito po mga kapatid, itinanong sarili nating saan ang position ko, ang pananampalataya ko parang sa daanan, matigas, hindi mamunga, or sa batuan, rocky ground, matigas ang puso ko. Kaya nga, nauna ako ay natutuwa makinig salita ng Diyos, pero hindi malalim ang ugat, so i-give up. O sa dawagan, siguro mabuhay ang pananampalataya, pero maraming ang asikaso sa mundo, maraming anxiety, maraming ang ano-ano sa bagay sa mundong kaya pala i-give up. O ako'y parang isang matabang lupa, ay mamunga, masagana, at i-growth ang pananampalataya ko. Ito po mga kapatid, yung apat ng uri ng pananampalataya natin. Saan ba ako? Ang pananampalataya ko parang matigas na daan. Kaya nga hindi mag-grow o nabuhay ng binhi. O ako'y katulad sa batuan, matigas, hindi malalim ang ugat. Siguro karamihan tayo dito yung pangalawa, dahil habang tayo makinig na salita ng Diyos, tayo very happy. Happy, pero kunting pagsubok, i-give up tayo. O siguro yung pangatatlo, dawagan. Siguro makinig tayo sa salita ng Diyos, kunti lumago, pero maraming asikaso, ito'y hindi grow din sa ating. Kaya mga kapatid, ngunit ang dito, pero tayong expect sa matabang lupa para mamunga tayo maraming bunga. Ito ay tulad ng ating buhay. Tayo tumatanggap ng salita ng Diyos ay ating inalapat sa ating buhay. Dapat ang pananampalataya natin kailangan i-translate. Kailangan natin ang pananampalataya i-practice. Kung hindi practice tayo, ito ay mamamatay. Mamamatay ang pananampalataya kung hindi natin ito i-integrate sa ating pang-araw-araw ng buhay. Dapat i-practice at integrate ang pananampalataya sa buhay nating araw-araw. Mga kapatid, alam ko mahina tayo, ngunit kapag i-practice ang ating pananampalataya, ay lalago ito. Maging katulad ng mga alagad ni Jesus.
Hilingi kay Jesus na dagdagang ang kanilang pananampalataya. Ganon din mga kapatid, araw-araw humingi tayo sa Panginoon para dagdagang ang pananampalataya natin. Siguro pananampalataya mahina, siguro pananampalataya ay parang hindi masyadong strong, pero sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng intercession, sa pamamagitan ng panalangin natin, idagdaga ang pananampalataya natin. Sa mga kapatid, Panginoon, dagdagan mo yung ang prayer natin. Panginoon, dagdagan mo ang aming maliit ng pananampalataya. Lahat po tayo, maliit ang pananampalataya. Pero hingi tayo sa Panginoon, dagdagan ang pananampalataya natin kahit may maliit lamang. Sana mga kapatid, let us continue to pray, ask the Lord to increase our faith. Kahit maliit lang, it is weak, it is little, but we ask the Lord to increase. The Lord will increase it. Amen.